na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong makuunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At espesyal ang ating episode ngayon dahil ito ay ika-100 episode ng Usaping Legal dito sa Radyo Pilipinas. Thank you sa mga taga-subaybay ng ating programa sa Radyo Pilipinas at sa social media, sa Facebook at YouTube. Thank you po sa lahat ng bumubuo ng Radyo Pilipinas, Sir Alan Alanigue, Sir Ray Sampang, Director Bong Aportadera. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ay mas marami pa po tayong episode na mapagsamahan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tumatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto sa usaping legal natin ngayong araw, balak ipasabpina ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos ang mga opisyal ng pamahalaan na hindi sumipot sa pangalawang hearing ukol sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na pumunta ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang mga miyembro ng gabinete sa unang hearing ng komite. Ngunit nagpadala ng liham si Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senator Marcos na hindi na makakapunta ang mga opisyal sa pangalawang hearing dahil sa executive privilege. Naharap siya dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Eto para pag-usapan ng usaping nga, makakausap natin si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga, Yusek Castro. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Yes, good morning, Attorney Danny. Good morning sa lahat ng nadunood at sumusuporta sa Usaping Legal. Good morning po. Good morning, ma'am. Ito po, Yusek, kung sakaling matuloy yung pag-issue ng subpoena ng Senate Committee on Foreign Relations, I understand meron silang third hearing daw sa April 8. Papayagan na po ba ng Executive Department na dumalo sa hearing ang mga opisyal nito o patuloy nitong i-invoke ang executive privilege? Sa ngayon, Attorney Danny, hindi pa napag-uusapan ang ganyang sitwasyon. Pero ang ating namang cabinet members, ang cabinet officials na maaaring maimbitahan ay lagi namang susunod kung ano ang itinakda ng batas. So, tingnan lang natin. Tingnan muna natin kung mag-i-issue ng subpoena. Dahil sinasabi nga nitong si Senate President Chis Escudero ay isasangguni niya sa legal department ng Senado. At tingnan na lang natin, kapag nag-issue ng subpoena, then saka natin sagutin kung aaten ba ang mga naimbitahan mula sa executive department. Yusek, sinasabi ni Senator Amy Marcos na tila ginagamit daw umano yung executive privilege at yung sub judice rule para po pagtakpan yung katotohanan at tila may cover-up daw sa nangyayari. Ano po yung masasabi niyo dito? Siguro opinion niya yun. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang nais niya sa kanyang hearing. Kasi kung ang hearing naman ay para patungkol sa in aid of legislation, Attorney Danny, alam naman na natin yan, di ba? Dapat in aid of legislation lang yan, hindi para manira, hindi para gibain
ang gobyerno, di ba? Hindi dapat ganon. At sa pangalawang hearing, Attorney Danny, nabanggit naman niya na marami naman siya mga dokumento, marami siyang natuklasan, di umano, at tingin ko kung balak lang naman yung gumawa ng batas, enough na yon para siya makapag-analisa at makita niya mga important facts, data, para makapagbalangkas ng batas. So, sabi nga natin, Attorney Danny, unang hearing, 6 na oras naman naganap ito. Ang dami naman niya na natanong. Ang hindi lang niya siyempre ipabunyag ay yung covered ng executive privilege. At alam naman siguro ito ng kanyang legal advisor na meron naman talagang kinikilala ang Supreme Court executive privilege. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, diba, ito'y ginamit din. At hindi naman nagkaroon ng constitutional crisis. May mga pagkakataon kasi, Atty. Danny, na may mga usapin, ang mga high-ranking officials at ang Pangulo, na hindi pwedeng ibunyag, no, sa publiko. May mga polisiya, may mga plano, may mga internal deliberations na hindi pwedeng malaman ng publiko. Kasi ito yung mga plano, maaaring plano, polisiya, na hindi pang publiko. Dapat igalang nila yon. Tandaan natin may separation of powers. Hindi ang Senado ang pinakahari. Diba? Pantay-pantay lang sila. Executive, legislative, judiciary. Kinilala ng judiciary ang karapatan na ma-invoke ang executive privilege. So bakit naman ito hahadlangan ng Kongreso o ng Senado? Ayan, magandang point yan, Yusek, na pinaalala nyo yung pagkakapantay-pantay nung tatlong malalaking sangay ng gobyerno. Ito, Yusek, dahil nga daw dun sa hindi pagdalo ng mga opisyal, pangalawang hearing ng komite, no, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na maaaring magkaroon ng constitutional crisis. So ano ho yung masasabi nyo dito? Okay, balikan natin Noong nagkaroon ng hearing tungkol sa family, nagkaroon din naman ng ganitong klase. Pinatupad si dating Pangulong Duterte. Hindi niya pinaten ang hearing si Secretary Duque, na ngayon ay umaamin na yung pondo mula sa DOH para ilipat sa pamumuno ni Christopher Lau, what you call DBM, DBM. DBMPS, yes po. Something, I forgot the name. Para magamit regarding sa family. Diba? Para makakuha ng mga medical equipment or medical needs natin during the pandemic. Kinwestiyon niya ba ito? Nagkaroon ba ng constitutional crisis na hindi umaten si Secretary Duque at that time? So ito lang gusto nila siguro iparating sa taong bayan para maipakita na di umano may pinatago ang gobyerno patungkol sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte dito sa ICC. Diba? So, i-prove niya muna kung magkakaroon ng constitutional crisis kasi para maging tama yung kanyang hinuha, yung kanyang conclusion na gano'n na mangyayari. Sabi nga natin, tandaan niya, nagkaroon na ng desisyon ang Supreme Court dito. So, tignan na lang lamang niya kung anong sitwasyon, kung kailan na-i-invoke ng Pangulo ang executive privilege. Christopher Lau ng PSDBM. Yan. Alright, ma'am. Naglabas din ho ng iba't ibang ebidensya yung komite na di umano October pa lamang ng nakaang taon ay nakikipagtulungan na ang gobyerno sa ICC. Meron ho bang katotohanan itong sinasabi ng komite ho na ito? Ito nga, sino ba naglabas? Di ba si Senator Amy? Kung siya naglabas niyan, o di ilabas niya yung resource person niya dyan, tapos paupuin nila dyan. So bakit manggagaling ngayon, no, sa executive department, yung kanya mga nais alamin patungkol dyan, kanino ba galing muna? Diba, Attorney Danny? Kung kanino galing yan at saan niya nakuha, di ba mas maganda ipaupo niya dyan? At gawin niya resource person? At panumpain niya? Para malaman kung totoo ba yung mga hinala na yan.
Well, tama nga po, kung sino yung nag-a-allege ay siya dapat ang magpatunay. Ito, Yusek, no, kahapon lang may sinabi si VP Sara Duterte patungkol ho doon sa naging komento ho ni Pangulong BBM nga po, ni Pangulong Marcos Jr. doon sa Glad I Could Help. So, sinabi ho ni VP Sara Duterte dito kahapon na obviously the sarcasm was lost on him. And yun nga, sinasabi niya, hindi daw naiintindihan ni Pangulong Marcos Jr. ang duty at obligation niya ay para sa bayan at hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito? Unang-una, sino ba ang nagpasalamat? Kanina ba galing yung issue? Hindi ba galing kay VP Sara? Tumugon tayo actually. Anong gusto niya maging tugon ng Pangulo? Unahin niya muna kasi na balangkasin kung ano yung dapat niyang gawing statement. Para kapag siya nagbigay ng statement, hindi siya sasagutin ng ganun. 'Di ba? Sarcasm ang pinag-uusapan natin. Kanino ba galing yung sarcasm? Ang Pangulo nagtatrabaho nasa Pilipinas. VP Sara, ang Pangulo nasa Pilipinas nagtatrabaho. Siguro para po may free time kayo at wala naman kayo sa pagbisita sa inyong ama, mabuti siguro na panoorin niyo po. Ito'y hindi pag-uutos, ito'y suggestion. Baka sabihin na naman inuutusan natin ang Vice Presidente. Panoorin niya po lahat ang mga nagiging proyekto ng Pangulo, ng ating gobyerno ngayon. Dito po, sa istasyon na po ito, sa RPTVM, sa PTV4, sa state-run mga networks natin. Marami po dyan ang mga proyekto, activities ng Pangulo na hindi niya nakikita kasi hindi po niya pinapanood. Okay? Sino ang nagsasabi na hindi para ayusin ang pamilya? Tama po ba pagkakadinig ko, Atty. Danny? Yung dulo nga po. Sige nga po. And I quote po, no? Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. Okay, ulitin natin, Atty. Danny, ha? Siya po ang nagpasalamat dahil naayos daw nila ang kanilang sitwasyong mag-ama. Di po ba? Siya ang nag-bring up ng issue ng kanilang ama na hindi naging maganda yung kanilang relasyon noon, na busy yung kanyang ama. Di ba nagpasalamat po siya? So kung nagpasalamat po siya, ano ba dapat itugon? Ang tugon nga po dyan ay, hindi po ba dapat nagpasalamat muna siya sa kanyang ama? Hindi kay Pangulo. Hindi kay Pangulong Marcos. Dahil kung hindi nagawa ito mga EJK na ito na inamin naman ng kanyang ama, at walang nag-complain dyan, wala silang sitwasyon na makakapunti sila sa dahig at sa ICC at hindi sila magkakaroon ng bonding time. Hindi po ba? Napaka-gentleman nga po ng sagot ng Pangulo Glad I could help. Pero hindi po pinanghihimasukan ng Pangulo ang problema nila mag-ama. Siya po ang nag-bring up. So, kung ayaw niya po mga sagot na ganon o mabigyan po ng response na ganon, siya po dapat ang huminto sa pagsasabi ng ganong mga sarcasm. Mga ganong klaseng mga panuran or statements. Kasi babalik at babalik po sa kanya yung kanya mga sinasabi. Lalo na kung walang basihan. Hindi po ba? So, sa katandaan natin, hindi lang bansa ang problema ng Pangulo. Bawat problema talaga ng pamilya dapat pagtuunan. So mali po si VP Sara na dapat hindi panghimasukan ng Pangulo ang mga sitwasyon ng pamilya. Dapat basic unit po yan ng ating bansa. Family. Diyan dapat muna sinisimulan ang pagsulba ng problema. Hindi po ba? At nakikita naman ho natin na talagang prioridad ho ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang pamilya nga ho. No? Ito, Yusek, panghuli na lamang ho, naging emotional ho yung mga taga-suporta niya dating Pangulong Duterte. Ito, nanawagan sila ng Zero Remittance Week. Tapos may mga nakulong pa ho sa ibang bansa dahil sa pagpoprotesta nitong mga nakaraang linggo. Meron ho ba kayong mensahe sa mga taga-suporta niya dating Pangulong Duterte? Yes, Atty. Danny.
Ang pagsuporta sa isang tao, hindi naman natin po yan pwedeng pigilan. Freedom po yan. Wala tayong pinipigilan kung kayo may susuporta kung kahit kanino po. Ang maganda lang po sana natin gawin, lalo na po kung kayo nasa ibang bansa. Sundin niyo po kung ano po yung batas na pinapatupad sa bansang yan. Huwag po kayong maging abusado para sa isang tao. Kasi kayo din po yung magsasuffer. Diba? Gawin niyo po yan kung kayo po isusuporta sa tamang pamamaraan. Na hindi po kayo mismo, personal niyo pong buhay ang maaapektuhan. At isa pa po, Atty. Danny, siguro dapat buksan din nila yung kanilang mga mata. Huwag basta-basta maniwala sa fake news. Tignan po nila, uulitin ko po, lahat po ng programa ng Pangulo, actually hindi pa nga po lahat kasi kulang po yung oras sa PTV4, saka sa RTVM, at dito po, para po ipakita lahat ang ginagawa ng Pangulo. Siguro magbigay lang po sila ng oras para makita nila anong ginagawa ng pamahalaan para sa taong bayan. Hindi yung puro sa fake news, sa mga social media, sa content creator, ng puro paninira sa Pangulo. Wala po silang mapapala dyan. Masisira po ang kanilang desisyon, masisira ang kanilang paniniwala kung hindi balanse ang pagtingin nila sa sitwasyon. So let's just pray for everybody, for our country, for our president, for our leaders. At ang dapat magtrabaho na. Ang Pangulo nasa Pilipinas, puro trabaho. Tandaan natin yan, wala sa ibang bansa. And maganda ho yung sinabi ho yung about sa fake news. At talaga naman ho, kami ho dito sa Radyo Pilipinas, saludo ho kami. Dahil pagpasok nyo ho talaga ay talagang mas naipaliwanag nyo ho yung mga dapat malaman ho ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong oras, Yusek Claire Castro. Salamat, Atty. Danny. Hanggang sa muli. Si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito naman ho mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin nino ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sino man na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Eto, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin coming from a cellphone number ending in 0412. Good morning, attorney. Sana po matulungan niyo ako sa credit card issue ko. Meron po akong dating balance around 15K po. Di na po nabayaran dahil nawalan ng work si Mr. ko. Ako na lang po ang nag-work para sa family namin. Ngayon sinisingil po ako ng collection agency dahil at hinuhold po nila ang sahod ko dahil yung bangko po ang bank ng company namin. Ngayon po, gusto nilang magbayad ng 38,000 one-time payment pero wala po akong ganong pera. Ayaw po nilang babaan.
yung kaya ko lang po sanang bayaran, kaso ayaw po nilang pumayag dahil umabot na daw po ng 68,000 ang balance ko sa bangko. Terms daw po ng bangko ang masusunod at hindi daw po ako at di po sila madadaan sa pakiusap. Labas na daw po doon ang company namin, ayaw po nilang makialam at pinapatransfer ko na lang po sana sa account na anak ko ang sahod ko pero ayaw po pumayag ng company namin. Sana po mabigyan po ako ng mga magandang payo, attorney. Maraming salamat po in advance. And yung nag-message ho sa atin ay, ayun nga, may utang siya sa credit card. Hindi ho siya nakakabayad dahil nawalan ng trabaho ang kanyang mister at siya na lang ho yung nagtatrabaho. Pero kakaiba ho dito, yung credit card company ho, no, na kanyang inutangan, ay yun daw ho yung bangko ng kanyang company din na pinagtatrabahuhan. Kaya daw hinuhold yung kanyang sahod nung company ho, nung credit card company. So una ho dyan natin na masasabi, meron ho bang karapatan yung credit card company o yung kanyang kumpanya na i-hold ang kanyang salary at i-remit ho ito doon sa kanyang pinagkakautangang bangko. Dahil lamang yung credit card company na yun, ayun din ho ay yung bangko ng kanyang kumpanya, no? Ang malinaw ho dyan, kung kayo ho ay isang empleyado at wala naman ho kayong pinirmahan na waiver para ho i-hold ang inyong sahod o inyong salary at ito ay direktang i-remit sa kahit kaninong tao o kahit kaninong bangko, ay ibig sabihin ho ay illegal ho yan, hindi ho nila pwedeng gawin yan. So tingnan nyo ho, baka ho may pinirmahan kayong ganyang kasunduan na in the event na kayo hindi makabayad ay maaring i-hold ng inyong kumpanya ang inyong sahod at i-remit ho sa kanila directly. Ay tingnan nyo kung may pinirmahan kayong kasunduan na ganyan. O di kaya naman kung may kasunduan ho yung kumpanya ho ninyo at saka doon sa credit card company ho na iyon. Pero hindi ko kayo nag-sign ng waiver. Hindi ko kayo nag-sign ng waiver para i-hold ang inyong salary at i-remit sa ibang tao, ibang kumpanya, ay illegal ho yung ginagawa na yan ng inyong kumpanya nga ho. At maaari ho kayong magsumbong sa Department of Labor and Employment o di kaya sa National Labor Relations Commission o NLRC para maghain ho ng kaukulang reklamo o kaso. Doon naman ho sa inyong pagkakautang, although sinabi nyo na nga ako na talagang hindi sila mapakiusapan, ay baka naman ho, isa pa akong ulit, baka pwede ho tayo makiusap at gandahan ho natin yung terms para ho hindi naman isang bagsakan yung 68,000 na sinisingil ho sa inyo ay kanilang kuhanin, etc. So madadaan naman ho yan sa pakiusap. Kailangan nyo lamang kung magbigay ho sana ng mga favorable ho na terms, no, na makag-uusapan ho ninyo na kung magkano yung maiuhulog yung monthly dun sa utang para ho hindi na ho ito lumaki pa. And ho, sana ho ay mabayaran nyo kahit paunti-unti yung inyong pagkakautang. At doon ho sa kumpanya ay kung wala hong legal na basihan yung pag-withhold ho ninyo, no, o yung pag-hold nyo ho nung kanyang sahod, ay hindi nyo ho yan maaring gawin at maaari ho kayong mapanagot sa ilalim ng batas. Eto, question naman from Marife Mamaril. Good day po, attorney. Yung husband ko na hire through online sa Dubai. Tapos pumirma na ng contract. Nag-medical na meron ng visa at nag-P-DOS na today. Tapos biglang tumawag ang recruitment agency sa Dubai na di na need ang service ng husband ko. Dahil 1.5 month process paper, short term lang ang project. Merong job offer dito sa Pilipinas ang husband ko. Di niya tinanggap dahil nakapirma na siya ng contract. Tapos kung saan paalis na, dapat husband ko yung sasabihing umayaw na client. Ano po ang dapat gawin ko, attorney? Gumastos ang asawa ko, wala na kaming budget. Hope and pray na matulungan niyo po ang husband ko. Salamat po and God bless. And nag-message naman ho sa atin, yung asawa ho niya ay may kontrata na dapat sa Dubai, no? Kaya lang nung paalis na ay bigla hong i-cancel. At yun nga ho, meron ho siyang ibang job offer at tinanggihan ho niya ito dahil nakapirma na nga siya ng kontrata dito papunta sa Dubai. So pagkaganyan ho, malinaw ho yan na breach of contract ho yan. So pag breach of contract, maaari ho kayong maghain ng kaso, no?
at for breach of contract, at ito ay maaari kayong makahingi ng damages o danyos laban ho doon sa kabilang partido, doon sa inyong contracting party. So tingnan nyo ho kung ano yung kung sino talaga yung kakontrata ng inyong asawa. Maaring ito yung manpower agency, o di kaya naman ito ho ba ay direct hire ho siya, ito yung nasa Dubai talaga yung kanyang kakontrata. Ay tingnan nyo ho kung sino yung kabilang partido, yung contracting party nga ho na sinasabi natin, para malaman ho natin kung sino yung maaari nating singilin ho ng danyos dahil nga ho dito sa hindi pagkakatupad ng kontrata, no? So pagkaganyan ho kasi, yung other contracting party ay maaari ho nga mapanagot for damages. Kasi nga ho, hindi nasunod yung kontrata. At basta ho may substantial breach, yung sinasabi nga ho natin, ay ito'y sapat na ho, no? Para magkaroon ng breach of contract. At dito ho, talagang meron hong substantial breach kasi ho, yung pinaka-consideration ng kontrata ay yun nga hong kailangan siya ay magtrabaho sa Dubai at kumuha ng ganitong amount ng sahod, ay hindi ho yun natupad, hindi ho natuloy. So dapat ho tingnan nyo ho yung posibleng liability ho nung kabilang partido para ho sa inyong asawa. At basahin nyo ho yung kontrata. Maaari ho yan nakalagay ho dyan ay kung hindi matuloy yung trabaho ay mayroong ho maaring gawing aksyon, etc. At kung yung manpower or service agency dapat naman ho ihanap ho ng ibang equivalent work yung inyong asawa dahil ho nakapirma ho siya ng kontrata. Ano, so sana ho maayos nyo ho iyang gusto ho na iyan at sana ho ay mapanagot ang dapat mapanagot, at yun nga ho ay alam ho natin mahirap ang trabaho sa ngayong panahon ho ngayon at sana ho ay mabigyan ho ng equivalent na trabaho ang inyong asawa. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman from Bob Bill. Attorney, ano po ang may utang po at kasulatan na magbibigay ng certain sack of rice pag naka-harvest kasi may sakahan ng umutang. Kaso 20 years na, kahit isang butil ng palay walang binigay. Di ko alam kung buhay pa yung umutang, kung patay na, pwede ko bang sa mga anak bawiin? Eto, yung nag-message ho sa atin, meron hong umutang sa kanyang pamilya at nangako na bibigyan daw ho ng kaban ng bigas, no? Kapag naka-harvest ho sila. Kaso 20 years na ay wala namang ibinibigay ho sa kanila kahit isang butil ng palay. Ano ang kanyang maaring gawin? Maari ba niyang singilin ho yung mga anak kung patay na ho yung umutang? Una ho dito, kapag kayo ho ay may pagkakautang ho sa inyo, meron ho kayong nag-enter ho kayo ng isang kontrata, etc., ay responsibilidad nyo din ho na maningil. At katulad nga ho nito, 20 years ho. Hindi natin alam kung ano nangyari, 20 years, bakit hindi sila nakapaningil doon sa utang nung sinasabi nilang may umutang sa kanila, o di kaya hindi ho nila dinemand yung pagbabayad ho sa kanila ng mga sako ng bigas. So 20 years ho yan, hindi ho natin alam kung ano ang nangyari, pero dapat naman ho ay ginawa nyo ho ang inyong responsibilidad na mag-demand. Para din ho yan dun sa mga normal na pagkakautang, di ba? Dapat ho ay tayo ay nagbibigay ho, nagpapadala ng mga demand letter para ho pagpapatunay na tayo ay naniningil nung pagkakautang ho sa atin. At para ho syempre, pag sa legal nga ho, para ito ay maging due and demandable na nga ho, no?
Pero dito ho, maaari nyo pa namang singilin, no? Yung may pagkakautang ho sa inyo at kuhanin nyo yung mga bigas ho na inyong sinasabi at kayo ay makapag-usap ho at talagang magkaroon ng formal demand para ho maitakda nyo na ho kung paano yung pagbabayad ho sa inyo o sa inyong pamilya. Pero dito, ang tanong ho niya, paano kung patay na ho yung nangutang? Pwede ho bang singilin doon sa mga anak? Ngayon ho, sa ilalim ho kasi ng ating batas, yung utang ho ng magulang ay hindi ho yan utang ng mga anak. Ay malinaw ho yan, yung utang ng mga magulang, hindi ho yan utang ng mga anak. So kapag namatay ho yung mga magulang at meron silang mga naiwang utang, hindi nyo ho yan basta-basta maaaring singilin doon sa kanilang mga anak. So ano ho yung exception? Maliban na lamang kung merong huminana yung mga anak doon sa kanilang mga magulang. Kasi ho, bago ho sila nagmana, dapat ho na ibawas muna yung mga utang. Yung mga utang ho na due and demandable sa kanila bago ho nila pagparti-partihan yung kanilang mga mana. Kaya yun, ibig sabihin ho, kung meron hong namana sa kanila, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga heirs doon sa mga magulang na may pagkakautang ho sa inyo, ay maaari nyo hong singilin yung mga anak. Kasi ho, sabi nga ho natin, bago ho pa ho sila nagpartisyon, no? O talaga namang kumuha ng kanilang mga mana, dapat ho muna binayaran yung mga utang ng kanilang mga magulang. Kaya ayan ho, kung meron ho silang mana, at sana ho malaman nyo ho yan, kung meron silang mana, ay maaari nyo ho silang singilin doon sa pagkakautang ng kanilang magulang. Pero to the extent lamang ho ng kanilang mana. So, ibig sabihin ho, kung ang mana ho nila hanggang 20,000 lamang o 30,000, ay yung lamang ho yung extent na maaari nyo hong singilin doon sa inyong pagkakautang. At kung kulang ho ito, ay ayun ho, sa kasamang palad, wala na ho tayong magagawa ho dyan. So ano, sana ho ay makita niyo ho yung tao may pagkakautang sa inyong pamilya, makademand ho kayo ng pagbabayad dahil ito ho ay nag-enter ho kayo ng kontrata, no? At kung patay na nga ho yung inyong nagkakautang ho sa inyo, maaari niyong singilin dun sa kanilang mga anak kung meron hong minana mula doon sa kanilang mga magulang. Ito, question naman from Evan Shabakon. Paano po if magkaiba ng city? Hindi na ba siya pwedeng patawag sa barangay? Kung magkaiba ho ng syudad, no, sasabi ho natin, tinutukoy ho niya dito sa ating mga small claims, sa small claims court nga ho, no? Kasi dito sa ating small claims court, kailangan ho meron ho kayong certification na kayo ay dumaan muna sa barangay bago ho kayo makapag-file ng inyong kaso sa small claims court. At sa ilalim nga ho ng ating katarungang pambarangay law, no, ay yung mga dumadaan ho sa barangay ay kung kayo ho ay nasa similar ho, no, na barangay o di kaya adjacent ho, no, at kaya ho kayo ay pinapatawag sa barangay. Ngayon, kung magkaiba ho kayo ng tirahan o ng barangay, yung may pagkakautang ho sa inyo, magkaiba ho kayong syudad, etc. Ayun nga, sinasabi ho natin, maaari pa rin naman ho ipatawag yan ng barangay, pero hindi na ho yan hindi na ho sila required na pumunta kasi nga ho hindi ho sila namumuhay doon sa iisang barangay o di kaya doon sa adjacent ho na barangay sa inyo. So maaari pa rin ho silang ipatawag pero meron ho silang maaari din ho silang hindi sumipot dahil ho hindi naman ho sila required dahil nga hindi ho sila nakatira doon sa parehong barangay. At yung, syempre ho, meron hong magiging certificate to file action ho yan sa barangay. Sasabihin ho dyan, doon sa certification, na yun nga ho, yung inyong yung nangungutang ho sa inyo, ay wala naman ho sa parehong barangay. So sabihin ho yan, babanggitin ho yan sa certificate to file action. At mabibigyan pa rin naman ho kayo niyan. Dahil ho, syempre, hindi na ho feasible nga ho yung pag-aayos doon sa barangay.
Kaya yan ho, ang kagandahan lamang dito sa ating mga small claims court, hindi na ho ninyo kailangan ng abogado para doon sa korte ho na iyon. In fact, bawal ho yung mga abogado sa ating mga small claims court, maliban na lamang kung sila yung naniningil o sila ho yung may pagkakautang. At syempre yung mga pleading dyan, yung mga naglalaman ho ng inyong mga argumento at depensa, ay hindi na ho kailangan mga habang pleading dyan kasi ho templated na ho yung mga forms na gagamitin, kailangan nyo na lamang hong fill upan. At syempre ho yung hearing ho dyan ay informal lamang, kaya ho hindi na talaga kailangan ng mga abogado. At kaya ho, ito ho, good luck ho sa inyo. Sana ho ay makapaningil pa rin ho kayo kahit nasa ibang syudad o barangay ho ang may pagkakautang ho sa inyo. Ano, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.